Diyos magpakailan. Sabi natin, pakutin natin sa trono ng Diyos. Ikaw ang Diyos magpakailan. purihin ng Diyos. Sambahin ng Diyos sa kanyang trono. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. Yes, padama mo sa Panginoon, siya ang iyong Diyos. Siya ang ating Diyos. Ipadama mo sa buong mundo. Si Jesus ang Hari. Si Jesus ang Panginoon. Si Jesus ang Diyos ng mga Diyos. Every knee shall bow. Every tongue confess that Jesus is the Lord of lords. That Jesus is King of all kings. That Jesus is God of all gods. Yes! Luluwa natin ka ng aming kaluluwa. Pupurihin ka ng aming mga kalooban, ng aming mga labi. Aming kaluluwa ay magsasabi, Jesus ang aming tagapagligtas. Jesus ang aming Panginoon. Hallelujah. Mamumutawi sa aming mga espiritu. Ikaw ang kataas-taasan Diyos. Mamumutawi sa aming mga kaluluwa. Ikaw ang makapangyarihan. Ikaw ang dapat tumalatihin. Ikaw ang dapat makilala sa bawat magsamba. Ikaw ang dapat binibigyan pansin. Ikaw ang dapat itataas. Wala na kaming pag-uusapan. Pag ang Diyos ang gusto ay pagsamba. Ang gusto ay pagpupuri. Ang gusto ay luwalatin siya. Yes! All the angels in heaven will worship you. All the angels in space, in heavens of heaven, we will worship the throne of God. Our Father, beside the Lamb, Jesus Christ, our King. Through the power of the Holy Ghost, through the power of the Holy Spirit, the Elohim, ang aming pagsambay para sa iyo. Ang aming pagluwalhati ay para sa iyo. Amin mo, Panginoon, ang aming mga katawang ito. Wala kaming pakialam sa problema ng aming bayan ito. Dahil narinig ka, lumulutas ang lahat ng suliranin. Wala rin kaming pakialam sa mga taong ayaw sumamba sa iyo dahil ikaw ay daman-daman na. Mga taong lumalayo sa iyo dahil ayaw kanilang aralin, ayaw kanilang unawain. Pero kami, salamat. Binigyan mo kami ng Espiritu, unawa, kumilala sa tamang pagsalita. John 4:24, God is Spirit, and worship Him in the Spirit and in truth. And all the worshipers must worship God in Spirit and truth. Thank you, Lord. Thank you, God. Salamat, binigay mo sa amin ito. Kaya naman ang aming awiting ito ay alam namin nagbabibrate sa kalawakan, nagbabibrate sa iyong trono, kasabay ng mga milyon, libo-libong mga anghel, Panginoon, laksa-laksang anghel, nagkikiisa sa amin, sabay-sabay, lumuluhod, tumatalon, nagsasayawan, dahil tama ang aming awitin. Ikaw ang makapangyarihan. Ikaw ang kataas-taasan. Deserve mo ang lahat ng papuri. Deserve mo ang lahat ng bansa. Yes, Lord. Patuloy ka namin kikilalanin sa upangang ito. Hayaan mo mapuno pa kami ng kaunawaan mula sa Espiritu, mula sa presensya mo lalo nito sa aming kalamitan. Let the word of wisdom, knowledge, and revelation be in our midst today.
More of your goodness. Salamat po. At kami ay kabilang sa mga maawit sumasamba sa kapuluan, sa kalawakan, sa kalangitan. Bahagi kami ng pagsamba ng trono mo. Salamat, Panginoon. Salamat sa mga manunugtog, mga awit. Patuloy silang umaawit para sa iyo. Kilain ang pangalan mo. Salamat po. Kami naman na nagkakatipon sa lugar ito. Biyayaan mo kami ng iyong presensya. Biyayaan mo kami ng kagalingan. Biyayaan mo kami ng mga kalusugan, kalakasan. May nadadamang mga emotional problem, Lord. Let your spirit, let your presence solve all our problems. In the name of Jesus. May mga nangangailangan pinansyal, let your blessing, let your windows of heaven open for us. And bless every one of us, Lord. Thank you, Lord. Let your will be upon us while we discuss, while we explain your word of wisdom, your word of knowledge, and every spiritual blessing be upon us while we are here in this midst of your presence. In your presence, there is wisdom. In your presence, there is power. In your presence, there is peace. We praise the Father. We praise the Son. We praise the Holy Spirit. The Elohim, our Elohim, now and forever. Everyone say, Amen. 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 Hallelujah. Ay, magandang umaga po sa inyo lahat. Nandito na naman tayo ulit. At salamat sa Panginoon. Hindi tayo masyadong problema sa bansa ito. Maraming problema na. So, basta focus lang tayo kay Lord. Huwag tayo masyadong mawawala sa presensya niya. Dahil, pagi nga ano yung nakalagay sa 1 Corinthians 10:30? Walang pagsubok. Diba? Na binibigay ang Diyos. Nang raw? Na hindi mo makakayanan. Ano ba? Lahat ng ito ay kakayanan. Ayun ba? Parang ako lang magkakaya. Kakayanin ba natin? Kasi kabila ng problema natin, di ba? Nakikiproblema pa yung bayan natin. Di ba? May problema ka nga sa pamilya. Tumasabi pa yung bansa. Dapat, pamilya ng problema natin, problema din yung bansa. Di ba? Problema, pag hindi naman tayo nakailan, kasi sa panalangin, baka wala na rin tayong ira. Diba? Wala na rin tayong pondo sa barangay. Wala na rin tayong pondo sa bayan. Dahil ayaw natin makailan, yung mga mamungupit, inubos na lahat ng pondo. Kaya kailangan natin panalangin sila. Sabi ni 1 Timothy 2:5 o 2:1. Diba? Petitions, ano pa? Pinag-usapan natin nakaraan. Ano pa? Prayers, intercessions, ano raw? Be given. Saan daw? To the kings and to all authority. 1 Timothy, 2:1. Diba? Yung trabaho pala natin sa simbahan, yung panalangin ang authority. Ang ba? Dadasal mo ba kayo sa bayan natin? Amen. O ayaw mo na magdasal, nagsasawa na kayo. Diba? Huwag natin pagsasawaan. Dahil tayo pa rin na nakatira sa bayan ito. Kung tayo magsasawa, lalo tayo mabibigo. Dahil sabi nga sa inyo, ano sabi yung pare? Diba? Habang nabubuhay may pagsubok. Diba? Huwag kayo mag-aalala sa buhay. Dahil kahit anong gawin natin, nandyan lahat ang pagsubok. Diba? Inuulit ka ulit. Habang may buhay may pagbangon. Sabi niyo ba, hindi na ako nakatama. Pagbangon. Wow.
Ano man ang kinasadaan natin, aharapin natin. Tama? Pero kung nakita niyo yung post ko sa Facebook ko, binago ko yung profile ko doon. Yung may dala akong rubber boat, sinusugod ko sa malaking alon ng Boracay. May nag-post ko yun doon. Ano niya? Ton, ingat ka. Napakalakas ng alon dyan. Hindi niya alam ilang buwan na nakakara yung picture na yun. Pero yung pa rin, alala siya sa akin doon. Diba? Dahil sinasanay namin yung sarili namin sa rescue. Yung malalaking baha, malalaking alon. Para pag napalaban kami sa baha. Kasi napalaban na kami sa sa Santa Cruz, Laguna, Lundoy. Muntik na tumawag yung bangka namin, kasama yung mga doktor, mga nurse, mga supplies, ang gamot, pagkain. Kasi nandun yung mga Coast Guard. 15 feet pa naman yung baha kasi wala nang bahay sa Santa Cruz. Nung panahon, yung barangay chairman doon, katabi namin may bangka. At umiiyak, wala na raw siyang barangay. Ano yan? Barangay Santissima Trinidad. Ano yan, di ba? Elohim ka na. So wala yung tao. Bubog na lang nakita. At nakita namin doon, mga devontis kami tinulungan Hihingi ng pagkain. Nasa bubog, wala nang kasama. Buti dumating kami. Kasi madaling araw pa lang kumakanta kami. Doon. Kasi alam namin, nagkamatayan doon sa Laguna rin. Katabi sila na Laguna rin. Yan na sa taas. Ayaw mo pala mag-isa na sila. We practice ourselves. Alayo mo yata ang sila. Pag dito sa Manila, dumaan din ang Kasi malaking ano baha. sa Cavite, sino sa Pangasinan. Niyasanay namin sarili namin huwag matakot. Kung mga ba. Ayaw natin Para pag picture ko, lumaban. wala pa kante. Ayaw natin harapin ang pagsubok ng ating buhay. Tama? Dahil pag may buhay man, pag-ibig. Dapat tumama. Ayaw na sa Pagsubok, pagbangon, at pag-ibig. Ito ang dala natin bilang mga Kristiyano habang tayo ay nabubuhay. At ang equation niya, ang total niyan, ay pag-asa. Tama? Pag may pagsubok, may pagbangon, may pag-ibig, equals may pag-asa. Tama? Kasi pag nawalan tayo ng pag-asa sa bayan natin, sa komunidad natin, sa pamilya natin, sino pa kayo babangon para sa atin? Tama? Sino pa tatayo? Ha? Parang ako laging nakabantay pagpapasok na dilubyo sa Manila o sa Luzon. Kasi nagtatawagan kami ng mga kasama namin sa rescue. Pare, kung tatamaan ko ko. Sabi mo lang, lulubog ka rin. Kasi mataling araw ang kilo sa kami, nagtatawagan kami. Ako kasi may dala ako rubber. Ito, makikita nyo ito. Sinanay namin, sabi na namin, bawat grupo, may bag kami, may sagwan, may book, just in case, masira yung sa Coast Guard. Kasi amin, pwede kami magsagot pa rin. Hindi kami tatakot sa atin, lubyo. Kasi alam natin, lahat yan, may protection sa atin na pamilya. Kukunin at kukunin tayo. Pero habang pinoprotection mo yung buhay mo, lalo ka malapit sa kamatayan. Kaya buti pa, magligtas ka na lang ng marami. Kaya kukwento ko yung isang bata na ligtas ng marami sa Cebu. Na nakakatuwa yun. Kung meron lang tayong time, award pa natin yun ng certificate of appreciation for saving 50 lives yung panahon ng Bagyo at nagkaroon ng matinding baha. Nasa bubong lahat ng tao, niligtas niya yung 50 katao. Okay? At pag-aralan natin yan. Dito, anong title natin sa pag-uusap natin dito? Yan. Sa Titus 3:1-8, ay pag-usapan po natin. Saved by grace. Everybody say, saved by grace. What? Ano ang susunod? Next. Devoted to what? To good or to good works. Ikaw raw ay binigyan ng kaligtasan. Tagalog. Ano yung nakalagay sa Tagalog? Babasa ko to?
ng Diyos. Tayo na po. Kagandahan loob ng Diyos yan. Define natin yan. Okay? Kumbaga, hindi mo deserve maligtas. Pero dahil na habang ang Diyos sa'yo, pinansin ka. Ha? Para si Pablo, di ba? Na pinahabagan ng Panginoon. Kahit mamamatay tayo. Ano raw? Ang purpose? Upang bigyan ng panahon ang paggawa ng mga mabuti. Tama? Ikaw at tayo ay niligtas upang pansinin lalo ang paggawa ng mabuting bagay sa kapwa. Niniwala ba tayo doon? So may purpose. Hindi ka na-save by your own self o power. Kung diniligtas ka, dahil lalagyan ka ng trabaho. Dahil alam ng Panginoon, yung puso mo may malasakit sa kapwa. Kaya naman, isesave ko to. Para yung mga anak ko na malalagay sa halangan, mapapuntahan ko sa Kanya at siya ang gumawa ng paraan ng pagdiligtas. Ano ba kayo doon? Sige, tingnan natin yung next slide. Tingnan natin. Ano comment nyo dyan? Yan, sige, kasi natin. Sakto yan, sakto. Sige, yan. O, basahin natin malakas. 1, 2, 3. Jesus, your rescuer. Diba? Si Jesus daw ang ating tagapagligtas. Oh, maganda yun. Paano kayo simbol nun? Bakit kaya nandoon na isang kamay sa ilalim? Diba? Diba? Si Pedro nagpalalim na doon sa bangka niya, lumubog na. Diba? Dahil nung una, lumalakad pa siya eh. Nung napatingin na siya sa malalaking hangin at halo, natakot. Nung nagluwag na siya, lumubog na. Diba? Lord, help me! O, anong ginawa naman ni Lord? Diba? Ginawakan siya. Kaya nga, para sa atin ang nagkakaroon ito, kung saan-saan lupalot tayo galing, ano-ano ang bako ng ating pamilya, may isang Jesus na nagmalasakit para hanapin tayo, uli ng ating kamay, uli ng ating puso, at dalhin tayo sa Ama para tayo lahat ay ma-rescue sa ating mga kasalanan. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Yeah, number 1, good works. Saved by the grace. Ito raw. Taas na ng konti. Yan. Basahin natin ito. Sa Titus, kung pala tayo sa text natin, Titus 3, verse 1 to 2. Basa. 1, 2, 3. Remind them to be. Ito na sa kalawa natin, ha? To be in subjection to rulers and to authorities, to be obedient, to be ready for every good work, to speak evil of no one, not to be contentious, to be gentle, showing all humility toward all men. Ganda ba yung payo niya? Tingin niyo, yung ba yung good work? O, ano yung good work? Number 1, ang isang taong naligtas ni Jesus ay devoted sa paggawa ng mabubuting bagay. At ang isa raw mabuting bagay ay 1, isinasubject mo ang iyong sarili sa authority. Diba? Ano basa natin ito sa kasunod? Remind the believers. Diba basa? Remind the believers to submit to rulers and authorities, to be obedient and ready for every good work. Tama ba yun? Ang dami pinapagawa. Kala mo, okay ka na, di ba? O, gusto ko nga yung stand ng kabilang simbahan. Sabi niya, once saved, always saved. Maganda yun. Kahit gumawa ka ng mga kalokong balak sa buhay mo. Pero hindi yun ang design ng mga naligtas. Naniniwala ba kayo? Amen. Verse dito sa Titus 3:1, lahat ng naligtas ay may gagampanang mabuting paggawa. Tama? Number 1 daw, ikaw raw ay may submission sa rulers and authorities. Kaya ba natin yun? Amen.
Siguro na may kaya. Di ba? Isa, mahirap pagpasakot sa pamalan. Pag nalalaman mo ito, mga kurap, at mga walang nga lahat na nakapwesto. Ha? Yung bang binibigay mo na lahat ng tulong, buwis, mga malasakit mo para sa mga tinatawag na code of ethics. Di ba? Values formation, orientation, training. Pero kalalabasan, yung palang tinetrain mo, inuubos yung pera ng bayan. Diba? Ayun yung masaklap dito. Pero, ano pa man ang ginagawa nila, sila na ang mananagot sa Panginoon. Tama? Kaya maraming warrant of arrest. Hinahanap yung 17 na engineers ng DPWH. Gawin, nakita ko ng NBI, makatok na. Ito ba lahat na si engineer? Diba? Kakatakot yun. Kaya, in-stop na yun, kasi baka magtakbuhan na yung mga engineers. Magtago na. 17, may warrant of arrest. So, ibig sabihin, lahat may katapusan. Naniniwala tayo doon? Hindi lahat magpapakaligaya ka at sa kasamaan mo ginagawa ang lahat ng kaligayahan. Darating ang pagtubos. Sa Galatia nakalagay doon. What man sow? Diba? Ano sabi doon? He will reap. Tatalim ka ng kasamaan, ng araw, aani ka rin ng ginawa mo. Tukulog ka. Diba? Diba natin, sa next, itong week na papasok, bago na mag-December 15, bago magsimbang gabi daw, maraming mga senador at congressman na ang itutulog. Sabi ni Ombudsman, matindi rin pagpeta yun. Di ba? Kasi, ganyan yung pagpapasa nila lahat eh. Yung ebidensya sa Sandiga. Yung nag-i-issue ng warrant of arrest ang Sandiga. Ang matindi pa naman sa Sandiga, hindi na ibabalik yung warrant of arrest sa Ombudsman. Ibibigay ng direkta sa Office of the President. Kaya pag nag-announce na naman ng Presidente, biglang nag-vlog na naman yung Presidente. Malanaw. Parang si Bato, nagtatago na lahat. Magtataguan na lang. Okay? Kasi nalimutan natin, tayo ay ordina ng Diyos. Hindi tayo ang Diyos. Dito natin ha. Ang mga leaders at pamahalaan ay ordina ng Diyos. Hindi sila Diyos. Ha? Yan nangyaring pangungupit at corruption, pinalabas nila, sakit nila. Diyos yan. Tayo lang nakakalam ng ginagawa na. Tama? At huwag na natin worry. Basta mahalaga dyan. Let's pray, petitions, intercessions, prayer to be given to the kings and to all authority. Basta mahalaga, meron tayong good work. Anong good works? Submit to authority and all rulers. Anong good work number 1? Submit to authority and rulers. Tama? Pangalawa, to be obedient. To be ready for every good work. Ito yun, sinasabi namin sa inyo. Kasi member kami ng NASA. Yung grupo namin sa Golden State University. NASA? Composed of private institution, national government, and religious group. So tatlong triangle government na kinukonsulta ng Office of the President kung ano ang may tutulong para pagdating ng kalabutan. Kaya yung on po kami pagka talagang nationwide na ang calamities. Kaya lalabas ang mga religious leader, lalabas mga NGO, lalabas na dyan. Lalo na nung nasarang talagang pinakamalawak na diskrasya talaga yun. Maraming pa kayo. Lalo sa 10,000 yun. Pinababala mo lang kasi i-take over tayo ng United Nations pag lumagpas ng 10,000 yung patay natin. So pag tinake over ka ng United Nations, lahat ng aid, hindi nababaksak sa Pilipinas. Ang United Nations na ang
si Roas, pero ngayon ay baba na. Kaya hindi rin maniwala ang mga na-apekto. Dami-dami nawawala pa sa akin, 6,000 lang. Hindi nila alam eh, hospital. No, na kailangan ibawa. Eh wala na, magiging bakit value din yung government. At that time, hindi pa rin umalaw ang gobyerno nila. Ha? Kaya tayo, be obedient ka. Anong sinasabi? Kasi may sinabi si Paul sa mga Efeso. Pinamukha sa kanila yung kasamaan nila at sinabi niya, biyahagi ninyo ang espiritu ng disobedience sa inyong pagkatao. Ngayon parang ganun. Spirit of disobedience. Bakit kaya? Totoo naman yun sa simbahan. Maraming ganun. Ang dami mo yung tinuro para sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero magpupunod ka, iba pa rin yung ginagawa. Di ba? Isa lang ibig sabihin nun. Hindi niya pa nabibihag yung disobedient spirit. Siya pa ang nabibihag. Paano mo bibihag yung disobedient? Ikaw yun. Ha? Isabit mo yung sarili mo sa paggawa ng mabuti, mabibihag mo ang mga espiritu ayaw sumunod. Diyan mo tayo. Okay? Kaya ba natin yun? Hanapin natin yung espiritu ng disobedient sa ating katawan. Makikita kaya yun? Hanapin niya. Masusubok yan pag mayroong pinagawa sa iyong Panginoon. Okay? Ito, pangatlo. To speak evil of no one. Ano? Sabihin mo nga yan? 1, 2, 3. To speak evil of no one. Ano ibig sabihin? To speak of no evil. Kung magsalita ng masama, Inaatasan din pala tayo doon. Diba? Eh tayo naman sa sobrang galit natin, napapamura na. Napapagalit na. Nalilimutan natin, uy, may mandato pala ako sa Diyos. Saved by the grace. Ano pa? Devoted to do good works. Everybody say, saved by the grace, devoted to do good works. Okay, sabi-sabi, kaya natin lakasan yan. Makatulog, 1, 2, 3. Saved by the grace, devoted to do good works. Tama? Kahit ano sama ng kapitbahay natin, kahit ano sama ng pamilya natin, huwag mo nang bibigkasin pa yung masama para sa kanya. Hayaan mo lang siya sa mga ginagawa niya masama dahil ang Diyos naman ang gaganti para sa atin. Kaya ba natin i-win doon? Di ba? Vengeance is mine, says the Lord. Sa akin ang pagigan. Hayaan nyo ang kapangyarihan ng Diyos na nag-ordina sa bawat Kristiyano ay gumalaw. Kung sino man nakatalo mo, sino man nakaaway mo, at sino man nagsalita sa inyo masama, isang araw ay gagalaw ang Diyos para sa iyo. Ha? Pero pag ikaw pa gumante, nalidisgrasya ka. Baka ikaw pa umakulit. Tama? Kasi nanggigigil ka. Ha? Parang sa amin sa barangay, minsan yung mga lasing na lasing nag-aaway, makbakan. Tapos yung isa, nagulpe. Yung isa pa may saksakan. Tungkol na ngayon sa sekretary, magbablake. O ano nare-reklamo mo? Ito, lasing nyo ha, dinulpe ako eh. Sabi na lasing, bakit ano yun? Ang sama-sama na sinabi. Kaya sinunto ko agad eh. Lasing, o ano gusto mo? Idinimanda ko siya! Seryoso ka, idinimanda ko siya. Kahit alam mo, lasing na lasing ka. Kakapusan na yung yaman. Huwag ganun ba? Ay, ito, ganito. Ano ko, pinapakinggan ko kasi. Ganito. Eh, di ba, yung date ng hearing, ilagay mo sa isang buwan. Bakit? Huwag ngayon. Para wala na yan pagkalasing niya. At ulitin natin yung gusto niya. Ididimanda mo pa ba? O hindi. Ano ba? Pagdating ng ano, ang buwan. O, ganun po nagsimana mo ay. Ano ba yung nagsimana? Sino ka nagsimana? Dalo ko. Hindi. Tinagay namin yung diblock na nagsimana ko. Ako ba yun? Dalo ko na.
na yan. Di ba? After 1 month, dismiss ang kaso. Diba? Yung sinasabi natin, meron mo na sila. Sa araw naman, mawawala na. Sabi dito, ito yung pang-apat. Not to be contentious. Ano yung sabihin nyo? Ito word na to. Not to be contentious. Ano yung sabihin? Sa contentious. Diba? Ano sa Tagalog din? Ha? Huwag ka na masyadong, ano raw? Makipagtalo, makipagdebate, ano ba? O contentious, wala sa content. O masyadong malaman mga sinasabi mo. Diba? Palaaway. Iyon. Diba? Ganun maging palaaway. Kaya tayo saved by the grace. Para yung dating buhay, alisin na natin sa ating pagkatao. Kaya ba natin yun? 2 Corinthians 5:17, ano nakalagay doon sa quote ko? Sino mong nakikita Oo. sa isang bagong nilalaman? If anyone is in Christ, is in Christ, is a new creator. he is a new creation. Tama? The old has The gone, old has gone, the new and has the come. new Has has come. come. Kaya ba natin yun? Yes. Sino man nakipag-isa kay Kristo, ano? Sa bagong nilalaman. Isa na siyang bagong nilalang. Mawawala ang lumang pagkatao at papalitan dapat ito ng bago ng pagkatao. Tama? Kaya pagpasok mo sa simbahan, dala mo na ang bagong pagkatao. Ngayon, hindi maiwasan yung may dating bumabalik. Kaya nakikita niyo ba yung may dating bumabalik? Ayan. Napapansin niyo na ba yun? Oo. Hindi bumabalik eh. Ano gagawin mo? Diba? You have the power to rebuke the demons. Diba? Mark 16. Kaya ni Jesus. Panginoon, wala makakagalaw siya yun. Sabi ni Peter. Diba? Ano sabi ni Jesus? Lumayas ka sa tanas. Diba? Ni-rebuke. Get away from me, Satan. So, si Peter yung nagsasalita, pero ang pinapalayas, sino? Si Satanas. Ano ibig sabihin ni Lord? Minsan gumagalaw pa sa ating yung pagbalik ng lumang buhay. Kaya tayo may mga kapatiran para siya magre-remind sa'yo pare. Brad, sister, si Satanas ang iyong sinasabi. Yung ginagawa mo, gawain sa Satanas. Review mo niya. Kaya ba natin mag-review? Kaya mo na. Binigyan kayo ng kapangyarihan magpalayas ng masamang espiritu. Pag alam niyo bumabalik ang dating buhay, get away from me, demons. Get away from me, evil. Get away from me, Satan. No? Yun lang. Kasi kaya na tayo nagkakagulo, ini-entertain yung dati. Hindi tayo manalamin, bago nilalaman pala ako, binabalik ko pa yun. Ha? Ako, topo-topo lang. Sabi mo sa katabi mo, topo-topo na. Walang balikan sa dati. Todo. Ay, magtopo-topo. Diba? Biyan mo, yung nangapi pa sa'yo, nandiyan, biyan mo lang siya. At ang sagot sa akin, good word, another good word. Palima, to be, what? To be gentle. To be gentle. Ha? To be gentle. Ito yung mahirap eh. Yung minumura ka na, tapos sabi ng naalala mo, oh, gentle ka na gentle ka lang. At minumura ka, gentle ka lang. Naku, pagbago ka Kristiyan, hindi pwede to. Bakit siya lang ba may karapatan? Bakit siya lang matatapungan siya? Yan yung problema natin. I-apply yung Civil Code of the Philippines. Hindi yung Bible na inaaral natin lagi. Ha? Si Civil Code talaga na karapatan ng mundo. Ha? Alam yung karapatan ni, ito yung huling nasistensya ng Revolution Perpetua. Yun yun. Kaya update Si sa Alice naroon Go. na. Oo. Si Alice Go. Oo, si Alice Go, yung dating mayor ng Bamban. Tala. Ngayon, ay lifetime na. Nandun sa Mandaluyong. Original. Anong kaso nun? Human trafficking. Ano yung ibig sabihin? Human trafficking. Kasi meron siyang nalawak na hektarya. Presyo daw, ayaw sa mga musgadong antiga, ay almost 6 billion.
At doon tinira niya ang maraming mga labor workers na sa pilitan kinuha, pinatrabaho, at hindi na pinalaya mula doon sa area. Natukwasan yun ang tao. At yun, dinimanda siya ng human trafficking. Eh, mabigat yun. Per count. Halimbawa, ang sabihin ng per count, sa isang human trafficking ay 40 years imprisonment. Grabe nun, no? Eh, tayo 700 yun. Paano ka pa makakawala doon? Diba? Ako, no? So, nangyayari yan dahil, ba? Diba? May mga abusadong espiritu, bansa, at may mga abusadong mga kaluluwa na hindi makontento sa kanilang buhay at nagpapakasama na nagpapakasama. Pero, ang batas natin, kinuha lahat yan, alam niyo saan? Sa Civil Code of the Philippines, yung violation niya. Yung tinatawag natin CPC, Civil Penal Code. Kaya siya nabigyan ng reclusion perpet. At maraming kaususunod. Marami. Wali sila. Ang dami. So, kaya kailangan natin ingatan yan dahil yung Bible nandito, tuturuan tayo ng gentle. Pero kapag in-apply yung spirit, yung civil law, at gusto mo karapatan ka ng karapatan, at nakasakit ka, nakadisgrasya ka, a-apply sa iyo yung civil penalty. Kaya saan tayo ngayon mamimili? Gusto niyo ba yung CPC o gusto niyo itong Bible? As a Christian, saved by the grace, we are devoted to do good works. Diba? So, gentle pa ba ang bawat isa? Tingnan mo kung gentle pa yung nakabi. Diba? Very gentle, nakapigit din. Okay? Showing all humility. Mabigat ito. Papakita natin talaga. Alam nyo, ito mahirap sa pagiging Kristiyano. Yung mga kaaway mo, lagi kang tinitrigger na lumaban. Lagi kang tinitrigger na mang-away din. Eh, Kristiyano ka na. Ano gagawin mo? Yun. Sabi rito, showing all humility. Basahin natin sabi ko eh. Showing all humility toward all men. Mabigat yan. Kasi pag nasubok ka dyan, yung talagang pinanggigigilan mo, biglang paharap pa siya yun eh. Yeah? Titignan kayo kung kaya mo pa. Kaya yun yung sinasabi natin, habang nabubuhay, may pagsubok. Hindi mo mawala yun. Kasi kailangan natin maging pinong ginto bago tayo makapasok sa karyan natin. Kasi kung tayo pino na, at talagang gintong-ginto na ang tingin ng Panginoon sa atin, then, baka one day, wala nang tao ito. Lahat nasa ulat na. Palpakan natin ng Panginoon. Amen? Kasi napili tayo eh. At ito ang layunin ng bawat pastor o bishop. Tayo ay maging pino. Tingnan natin ito isa. Next. Ito. Basahin natin mabuti muna yung content. Then, tingnan niyo yung picture. Ano masasabi? Sige, basa. The truth is, if you don't learn to submit, we won't ever learn to submit there. Ito raw ang katotohanan. Hindi mawawala itong katotohanan ito. At kailangan natin intindihan. The truth is, if we don't learn to submit to authority, we won't ever learn to submit to God. Totoo ba yun? Amen. And anong prayer na to? Sino to? Nakikita niyo? Yan. Si Jesus sa Gethsemane. Di ba? Medyo yung awis siya dyan, dugo na. Nagdadasal sa Ama. Diba? Alam naman natin, Jesus is divine. Diba? Meron siyang divinity. Jesus is human. Meron siyang humanity. Pero makikita ninyo, nandun doon sa Gethsemane, ano kaya sa tingin nire-refer sa Ama? Alam natin istorya yan. Baka pwedeng alisin itong sarong ito kasi nakikita niya na yung mangyayari. Ipapako siya sa krus, kakalat ka rin siya, ang aalimurahin siya ng mga tao, nakikita niya na yun eh.
ba siya sa ama? Meron. Baka pwedeng alisin to. Pero, kung hindi naman pwede, sundin ang iyong kalooban. Di ba? So, nasunod pa yung kalooban ng ama? Amen. Nasunod. Kaya nga ako tayo nandito. Dahil sa pagmamalasakit, pagpapakumbaba ni Jesus, lahat tayo ay nagkatipon-tipon para gawin isang karyan na dapat mapino na parang dito bago dadalhin tayo sa ama ng trono ng Diyos. So, palakpakan natin ang Panginoon dyan. Amen? Yes! Kasi pag hindi mo natutuhan yan, okay, next. Dito tayo ulit. Bitin natin to. Next, next yan. Yan. Isang picture ulit. Yan. Basa. Submit yourself. Submit yourself to every human authority. for the Lord's sake to every human authority, whether to the emperor as the supreme authority. So, tatlo niya. Si 1 Peter 2:13, yung una ng salita niya, si Pablo sa Roma. Submit to all authority. Yung pangatlo o pangalawa ng salita, si Titus. Submit to all authority. Ito yun, yung pangatlo. 1 Peter 2:13. Submit yourselves. Alang-alang daw sa Panginoon. Paano yung sabihin nun? Bakit sinaalang-alang ang Panginoon? Kasi talagang, pag wala ka sa Panginoon, puro rally ang aatinan mo. Yan ba ka? Amen. Oo. Pero pag naunawa mo na ang Biblia, for the Lord's sake, di ba? Mag-submit ka sa otoridad o sa pamahalaan. Ito yung masama ginagawa mo. Kasi isa lang naman ang din natin sasabitin sa gobyerno o pamahalaan. Ano yun? Yung ginawa kila Peter, ng mga apostol. Sabi ng mga chief priests, high priests, mga Sadducees, mga Pharisees, bawalan sila mangaral ng tungkol sa tao yan, Jesus na. At sila yung palayasin na sa lugar na. Anong sagot niya ito? Sa Acts 4:19 na tayo. Ano sabi ni Peter? Marapatin natin nawa. At sinabi niya, kung nararapat bang sundin ang tao o sundin ang Diyos. O sa tingin niya, sino-sino na din Peter? Ang Diyos. Ang Diyos! Pagdating sa pananampalataya, hindi pwedeng masunod ang pamahalaan. Hello, ulit natin. Sabihin mo yung sinabi ko, 1, 2, 3. Pagdating sa pananampalataya, hindi pwedeng masunod ang pamahalaan. Ayon sa Constitution, di ba? No law shall be made. Yung nasabi natin. In exercising religious worship. So wala kang dapat gawin yan. May problema ka ngayon. Pag ikaw ay nakialam. Diba? Kaya na maski anong rally dyan, di ba? Hindi nakakailan dapat ang mga simbahan. Ang problema natin, simbahan na nag-rally. Di ba? May problema tayong malaki. Dapat yung peace rally, peace lang. Huwag trouble rally. Tama? Kung transparency, transparency lang. Hindi yung politika. Kung accountability, accountability. Huwag yung irresponsible work at ang ginagawa natin. Kasi we are mandated to obey the authority. Sabi nyo na sinabi ko, 1, 2, 3. We are mandated to obey the authority. Wala pa siyang binabawal na huwag kayo dadala sa simbahan na to. Huwag kayo magbabasa ng Bible. Huwag kayo magdadasal ng ganito. Wala namang gano'n. Hindi ba tayo? Habang wala yun, lahat yan ay civil rules, procedures, mechanics, para sa ikabubuti ng ayos natin. Ngayon, gumagawa pa sila ng masama, ang nag-ordina sa kanila ang magpaparusa para sa kasamaan nila. Hindi ba tayo? We Christians, we must submit all our soul and all our personality to the ordaining authority and established authority. Amen? Then, ang liwanag dito, whether to the emperor as the
supreme authority, tinan mo yung emperor ng Roma, wala namang ginawa, kundi patayin pa yung mga Kristiyano. Pero pinapasubmit sila. Di ba ba tayo? We need to learn. Di ba? Sabi nga, di ba? Kung hindi kayo matututong mag-submit sa pamahalaan, hindi na kayo matututong pang mag-submit sa Diyos. Tama ba yun? Di ba? Ano yun? Balik natin dito sa talata niya. Sa taas. Sige, tingnan natin dali, ha? Ito. Sabay-sabay natin yung sabihin, ha? The truth is, what? If we don't learn to submit to authority, we won't ever learn to submit. Diba? Tama ba yun? Ha? Okay, balik tayo. Ha, taka. Balik tayo ulit sa kanina. Yan. Next na ako. Next. Yung kanina ko. Yan. Yan. May napansin kayo doon sa isang picture. Sino kaya yun? Ikaw. Mga ka. Nasa Boracay, nagdadasal. Benda lang hagal po. Baka lumakas yung ano yun. Yung ano. Okay? Yan sasabi ko sa inyo. Praktisado kami sa malalaking alon. Kasi nagpa-practice din ako sa baler. Sa Rona. Oo, malalaki na lang alon doon. Nilulusot namin yun. Gawin na patakot doon. Lalo na, may dala akong rubber coat. Ha? Ay, alam po, ano namin niligtas sa sarili namin. Pag nabutas nga, meron pa akong coat. Diba? Ay, nakasave nung dulo na. Yan, mamaya makikita. So, ang authority kasi nasa langit, di ba? O, yung tumingala ka sa langit. Okay? Hindi na sa dagat. Nandulong pa tayo sa langit. Okay. Ngayon, meron ako kapag-submit sa authority. Okay, next. Ito, may payo sa iyo. May payo sa atin, si Peter 2:18. Basahin mo na natin yun. 1 Peter 2:18. Submit to governing authorities. Ano raw yung submit para kay Peter? Submit means what? Recognize, respect, and obey those in authority over you. Nulit nyo ulit. 1 Peter 2:18. Servants, be submissive to your masters with all respect. Bakit kaya natin ituro ito? Nalilimutan po ito ituro. Tama? Puro pananampalataya. Di ba? Puro prosperity gospel. Puro giving. Pero pagdating dito, pag-uusapan natin, yung isa mga puro rapture. Naghihintay ka na rapture, ikaw mismo suwain. Ha? Dapat meron tayong internal meditation. Ha? Lord, prepare me. Baka may rebellious spirit pa ako. Baka meron pa akong disobedient spirit. Alam ko, you are coming. Linisin mo ako tayo ganito kasalanan. Diyan ba tayo? Ha? But also to those who are unreasonable. Ano yung sabihin mo? Ito. Ano na ito? Those who are good and gentle. But also to those who are unreasonable. Ano yung sabihin mo? Wala sa katuwiran. Kahit daw yung wala sa katuwiran mo. Pasensyahan mo na kita. Visit ka talaga. Ganun nila. Sa Wilayas. So, kung hindi mo na kaya talaga yan, naglaan na tayo ng dasal para sa iyo. Kaya nyo ba yung dasal na yun? Basahin natin. 1, 2, 3. Prayer for obedience. Submit to authority. Ano naman pa lang eh? Most merciful Lord. Sabi ko ay, you have established rulers and authority to maintain good order and uphold virtue. Through them, you keep this world going. Tama? Help me to be a good and conscientious member of society. Kaya ba natin yan? Let me be an obedient contributor in public life. Helping to add to the public good. Help me to be a servant of all, bringing the honor due to your name. Amen. Kunin niyo yung slide na yan, kunin niyo yung email dyan, aralin niyo yan. Okay? Tingnan natin yung sunod. Ito pa isa. Yung papunta na tayo verse 7. Ano sabi ni Titus o ni Pablo kay Tito? Yan, ito yung picture ha. Ano ginagawa ni Jesus? Nahuhulog na siya sa bangin.
Ano ginagawa ng Panginoon? Kinukuha siya, di ba? For we ourselves were once foolish. Minsan, naging tanga tayo. Minsan, naging disobedient. Swain. Then astray. Slave to various passions. Alipin tayo ng kung ano ng vision and pleasures. Passing our days in malice and envy. Diba? Dumadaan na siyang araw natin, marami tayong ginagawang malisya at pagkaingit sa kapwa. Hated by others, hating one another. Eh sabi ni Pablo kay Titus, but when the goodness and loving kindness of God, our Savior, appeared. Sabi nga natin, sabi mo niyo, but when the goodness and loving kindness of God, our Savior, appeared, He saved us. Tama no? Not because of works done by us. Hindi sa ginagawa mo, nagdadasal ka, nagpo-posisyon ka, nagno-novena ka, nagkakandila ka na araw-araw. Hindi yan ang naging batayan ng Diyos sa pagdiligtas sa iyo. Diba? By the washing, sabi ito, by us in righteousness. But, saan ba tayo niligtas ng Diyos? According to His own mercy. Everybody say, according to His own mercy. Wala tayong kabutihan. Dahil lahat tayo pag wala sa Diyos, puro tayo kasamaan. Ayun ba kayo? Lahat yung maruming basahan sa paningin ng Diyos. Kaya anong gagawin ng Diyos? Kailangan niya tayong kaawaan. Kailangan niya tayong kabagan. Kaya sabi ni Pablo kay Timothy, ipamukha mo sa mga nandyan, sa inahawakan mo simbahan. Huwag nyo sabihin mababait kayo. Marami kayong natulungan. Marami kayong mga ginawang mga dasal. Tandaan niyo, ang kaligtasan niyo ay hindi nakabase sa inyong mga good works. Ang inyong kaligtasan ay sa awa at habag ng Diyos. Kaya natin palakpakan ng Panginoon. Ang kaligtasan natin ay sa awa at habag ng Diyos. Pinahabagan tayo ng Diyos. Tama? Anong kanta natin sa goodness of God? Diba? Anong chorus ko? Diba? And all my life. Diba? I've been faithful and I will sing of the goodness of God. Diba tayo? I love you, Lord. Diba? Yeah. For your mercy. Yeah. By the washing. Ang alawa. Dahil ikaw ay binigyan ng habag, binigyan ng awa, pinadala ka pa sa baptism or regeneration or washing by the Holy Spirit. Para maintindihan mo pa ang pagliligtas ni Jesus. Hindi ba tayo? Huh? And renewal of this Holy Spirit whom He poured out on us richly through Jesus Christ our Savior. Hindi nga, mauuna talaga ang pagtanggap kay Jesus bago tayo hugasan ng Holy Spirit. Hindi ba? Ulitin yung sinabi ko, mauuna talaga ang pagtanggap kay Jesus bago tayo huhugasan ng Holy Spirit. Tama? Pag nahugasan na kasi tayo ng Holy Spirit, nilinaw ang kaunawaan natin sa mga bagay na makalangit. At maiintindihan natin ang dasal na spiritual, maiintindihan natin ang pag-aaral ng Biblia, at pag-fellowship mo, sasayaw ka na papalakpak. Dahil naiintindihan mo na, lahat ng ginagawa natin ay para sa pagpuli, pagpaparangal, at pagluluwalhati, at pagpapala ng ating Panginoong Jesus. Amen! Hallelujah! Ngayon ba? Nagising na tayo? Ba't iba na ang pagpupuli ko? Hindi na ako mukhang mga kabayo pag sumasamba sa simbahan. Ha? Bakit tumatalon na kami? Kaya ito, Newton. Di ba? Nakabidyo ka sa akin, jari ka. Di ba? Enjoy siya sa presence of God. Di ba? Dahil talagang nakita niya, dapat papulihan pa. Like David dance, like David sang. Di ba? We will praise and we will worship the living God. So that being justified by His grace,
we might become heirs according to the hope of eternal life. Tama? At mula dito sa ginagawa natin ito, pinatutunayan natin sa Diyos. Pinatutunayan natin kay Jesus. Pinatutunayan ng Holy Spirit. Ama, lahat ng mga attendance mo ito, lahat ng masisipag mong mga sumusunod sa'yo, ito ang gawin mong tagapagmana ng iyong kaharian. Hallelujah! Amen! Diba? Sabi dito, so that being justified by His grace, we might become heirs according to the hope of eternal life. Hindi lang kayo tagapagmana ng kaharian ng Diyos, kundi tagapagmana rin tayo ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Amen! And on that day, when my strength is failing, the end grows near, and my time has come, still my soul will sing your praise unending. O, ilang taon? 10,000 years and then forevermore. Okay, pinawawit yung mga, di ba? Bless the Lord, oh my soul. Yes! Oh my soul. Worship His holy name. Hallelujah! Sing like never before. Yes, Lord, we thank you. All my soul, we worship your holy name. Diba? Laging mateba. Kahit ikaw ay nasa presensya na ng Diyos, magdadaan ng 10,000 taon, ang kaluluwa mo pa ay buhay at aktibo sa kaharian ng Diyos. Nagpapasalamat, nagpupuri, sumasamba. Dahil ikaw ay design para tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Hallelujah, amen. Diba? Next, sample natin, ha? Ito po mga kapatid yung sinasample natin na hindi na natin mabigyan ng Certificate of Lack of Appreciation. Pero tinayin nila sa Google, inaward na siya ng scholarship ng national government, ni Mayor, tinulungan na siya. Dahil yung kasagsagan ng pagsalita ni Tino ay lahat takot sa malaking baha. Lahat takot sa tubig. Ha? Eh, nasa bubong na yung event. Eh, mapakita natin yun. Dumadaluhog na, tinatangay ng mga bahay, mga hayop, mga tao. Pero may isang bata. Ang pangalan niya ay, ano pangalan? Joy Boy Magdadao. Okay. Ha? Dito mo lang ma-recognize natin siya. Ha? Appreciation for him, mabuhay. Ito, ano sabi dyan sa picture? Team, basahin natin, 1, 2, 3. Team rescues over 50 residents amid onslaught o pagsalanta of Typhoon Team. 50 ah. Paano niya ginawa yun? May pakita ko siya. Ha? Kasi minsan, yun yung panahon ng pagsubok at malalaman ng Diyos kung ikaw ay magiging devoted sa paggawa ng mabuti. Kanya ba tayo? Kung ikaw ay may kakayahan sa tubig, may kakayahan ka sa pagliligtas, huwag ka munang magtatago. Okay? Kung may maraming nasasalanta, lumabas ka muna. Dahil ano title natin ngayon? 1, 2, 3. Saved by the grace, devoted to do good works. Tama? Yun, ang sabi dyan, nagsakripisyo ng buhay. Maligtas lamang ang mga Cebuano kapitbahay. Ito, di pa natin nararanasan yan. Tama? So, ibig sabihin, mapalad pa rin tayo sa Panginoon. Sila, pagkatong, doon makikita ang pagiging matibay natin sa tubig at sa bagyo. Almost 200 legit na ang patay. Buti minasama ko si 50. Kasi mahapit na rin sila tanggal. Kasi nagulat sila gabi. Taasan ng tubig sa ilog. Eh, mga malihina yung bahay. Nasa danger zone pa sila. Kaya, umakyat ang
Libre ng tubig. Ha? At buti, alis to to. Dahil siya rin surfer, yung nag-aaral ng pagsalubong ng alon talaga. Hindi siya natatakot sa malaking alon. Eh that time, flash flood na yun. Bumababa sa bundok dahil pinagbuhay yung bundok kasi baba yung tubig sa kanila. Ubus sila. Meron pa kayo nakita, di ba? Naangat yung kay sabi, yung pamilya. Atay na lang nakaligtas to. Atay yung lima niya mga pamilya. Diba? Mabigat ang sitwasyon. Diba? Kaya we need to prepare ourselves to do good work. Hindi ba tayo mga kapatid? Diba? Ayan, next, tingnan natin ha. Ito na lang natin. Dahil makabang kasunod, di ba? Next step. Okay, sige. Taas mo muna yan. Yan. Yan, tingnan natin. Tingnan nyo kung bakit ako mahilig sa dagat. Yan, ano yung picture na yan? Sa bombahan ng Boracay, ipapabomba ng rubber boat. Kasi maliit lang yung dala kong bomba. Yan, okay. Diba? Eh, sinugod ko sa malaking alon. Ha? At maganda ang Boracay, puti-puti. Di ba? Nakita mo, ba? Titus 3:3. Basahin ko natin. At one time, we too were fools. Diba? Disobedient, deceived, enslaved by all kinds of passions, of vices, of vices, and pleasures. We live in malice and envy. Mga ibitero, mga malisyoso, being hated and hating one another. O, napanood nyo naman yung nag-speak sa Luneta na damang-damang yung galit sa kapatid. Kilala nyo ba? Diba? Inisigaw yung kanyang pagiging bangal. Inisigaw yung kanyang pagiging naan. Diba? At ang kanyang adik ay gusto niya umuwi na raw sila. Diba? Ayun. Nagalit pati yung nanay na pinagsasabi mo sa Luneta. Diba? Pwede naman kausapin yung adik mo. One on one sa iyong pamilya. Bakit sasabihin mo sa libo-libong tao? Ha? So, isang ibig sabihin nun, hindi pa siya binago ng Panginoon. Hindi ba kayo? Hindi natin. Isa lang ang ibig sabihin nun, hindi pa siya binago ng Panginoon. Kasi kung may pagbabago na sa'yo, wala nang ingit, wala nang puot, wala nang tinatawag na malis. Kaya mo siya, inadala mo siya, orte naman ang God. So, ang Diyos ang magpapalo siya sa adin mo. Di ba kaya? Hindi ikaw ang magpapaya, hindi ikaw ang manlalay, hindi ikaw ang maglalagay sa kasamaan. Hindi nakakatulong sa bayan mo. You create destabilization for this country. At masama sa Diyos yun. Hindi na lang natin alam kung ano ang mangyayari sa ganun tayo. Kasi binurotcast niya yun worldwide. Yung kanyang hatred, kanyang anger. So, bahala siya nun. Then, wait na lang tayo sa Panginoon dyan. Ang mahalaga dyan, tayo na narito. Lumayo tayo sa inggit, lumayo tayo sa puko, lumayo tayo sa galit. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, lumayo tayo sa inggit, lumayo tayo sa galit, lumayo tayo sa puko. Tama? Marami tayong papatayin dito pagkagalit. Kasi nakalagay sa 1 John 3:15. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. 1 John 3:15. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. Tama? So alam nyo na kung sino yung murderer. Diba? Hindi pwede sa mga Christian nation yan. Kailangan na pupukan ng bibig mo, mapagpapala ang mga Pilipino at tayong lahat ay tutungo sa tagumpay ng ating bayan. Dahil isa lang ang bahay natin ito. Kung magkakasira-sira tayo sa isang bahay, sino pa? Di ba? Ang magtatanggol sa iyong bahay. Lahat tayo ay nawasak. Ha? Yan. Kaya kailangan natin maintindihan niya. Okay, next time, next. Last. Ito na. Declare natin ulit ha. Declare natin sabay-sabay ha.
Ayan, si Jesus ulit. Basahin muna natin yung picture. 1, 2, 3. Jesus, our ultimate rescuer. Tama? Kasi hindi ka nakapokus kay Jesus, kaya kung ano nagagawa mo eh. Kaya kailangan i-focus natin ating sarili kay Jesus. He is the ultimate rescuer. Ha? Ang sabi dito, Titus 3:4-7, because of His grace, He declared us righteous. O, sabi ito ba? Because of His grace, He declared us righteous. Tama? Yung awa, yung habag niya, na dapat itatapon natin sa impyerno dahil mga walang yatay tao, ay ano sabi dito? Dahil sa kanyang kagandang loob, diniklar tayo sa langit na isang matuwid na tao. Palakpakan naman natin ang Panginoon namin. Nakita yun ng Ama, hindi ko na ito paparusahan. Hindi ko na ito itatapon sa apoy na walang hanggan. Amen? And gave us confidence. Pangalawa, gave us confidence that we will inherit eternal life. Sabihin nyo ngayon? And gave us confidence that we will inherit the eternal life. Totoo rin. Genesis 1:7. He who believes has eternal life. Nandiyan ba kayo? Ang sino mang sumampalataya, sino mang kinahabagan, sino mang kinaawan, ay ang sabi dito, magiging tiwala ka na sa sarili mo na anumang oras na ikaw ay naglalakad sa kalye, anumang oras na ikaw ay nagtatrabaho, anumang oras na ikaw ay nag-aaral, anumang oras na natutulog ka, alam mo, pagdating ng Panginoon, papasok ka sa kanyang karyan at bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Amen? Ano ba yan? Yun yung confidence. Pero kung hindi ka sumusunod dito, wala kang confidence. Dahil ka nagaling na, pupunin kaya ako ng Lord sa rapture? O iiwanan ako? Pag wala ka sa question, may hirapan tayo. Ha? Kaya nga, patuloy ang aral natin. Patuloy ang pagtuturo. Yan, ito. Tingnan nyo nila yung picture. Ito yung eksena ni Joy Boy. Next. Paano niya nililigtas yung mga tinatamaan ng baha? Yan. Dalawang senior citizen, isang adult, isang bata, bigyan ng bata, malakas ng baha. Kinukuha niya sa buko yan. May dala siyang book. Sinasalubong ang malaking baha. At nakapansin ng 50 yan, siyempre. Nireport kay Mayor. Inaward ni Mayor. Binigyan pa ng scholar. Binigyan pa ng pera. Ano? No. Sabi nga sa inyo, nakalagay dito sa note ko. This boy must be remembered as Jesus to be in our lives. Every day. Tama? Yung sinabi niya kay Maria, di ba? Yung nagpahid ng langis sa kanyang pagkatao. Maalala siya sa buong Christianity. Yung kanyang ginawa sa akin ay makikita. Tama? So, tingnan natin pa yung picture para makakita niyo paano. Ito, sabay muna natin basahin ito. 1, 2, 3. Not by works of righteousness. Ano ba? Which we have done. But according to His mercy. Balik ulit tayo. Kanina grace, ngayon mercy. Tama? Kaya dalawa na yung ating dapat babantayan. Lord, manatili sa amin ang grace mo. Manatili sa amin ang mercy mo. Tama? We are now new creation. Kaya ang role namin dito, bantayan ng church. Huwag mawala sa pagbabalik ng Panginoon. Amen? He saved us by the washing of the generation. Tama? Pinaunawaan niya pa ang kaligtasan, pinaintindi pa sa atin, na iba wala na naintindihan, kung the good works na lang, basta magsimba ka lang, ligtas ka na. Pumasok ka sa iglesia, ligtas ka na. Magtiwang ka lang ng birthday ni Manalo, ligtas ka na. Hindi po ganun ang salvation. Ang salvation ay matatagpuan sa awa at habag ng Diyos sa atin. Amen? Hindi
siya magitan ni Father. Hindi siya magitan ng mga ministro. Kung hindi siya magitan ng ano? Ito raw, ng awa at habag ng Diyos sa atin. Tama? At i-renew tayo ng Holy Spirit. Ayan, nakita niyo ba yung picture ko dyan? Ayan, pagkatapos ko mamangka sa gitna, inalagkad ko na yung aking habag ko. Kasi sinusubo yung lakas ng aking braso kung kaya ko mamangka sa malaking alon. May sagwa ko dyan, nakalagay sa loob. At meron din akong tube para pag nabutas siya. Wala, maganda yung ano. Walang dikya, walang mga bato. Ang ganda sa gitna, puro white sand. White sand. So, yan ang ano, no? We have done according to His will. Yan. No? Kaya ako mahihilig kayo sa dagat, sabihin nyo lang. Kasi ano rin to, passion, yung rescuer. No? Kasi titrain namin kayo paano maghahawak ng boat. Paano sa dilubyo na wala na lahat ang mga Coast Guard, ikaw na lang ang titira, ano gagawin mo? Ha? May mga lubid and not exercises para pati paggamit ng lubid, paghagis, alam mo. Okay, next! Ito. Ito yung picture na sinasabi ko sa inyo na nandoon na sila sa kasagsagan ng bubong na yan. Bubong yan, Islam. Yan, tingnan nyo. Nandyan si Joy Boy. At ito yung 50 katao. Halos. Na nabawasan na pero natatakot pa rin. Nervyos. Kasi pataas na pataas yung yung plaspan. Diba? At itong si Joy Boy, wala sa kanya yung taas ng tubig na yun. Dinala niya yung boat. Tinawig niya yung pinasakay lahat yung nasa buo. Ako ba? Binintay niya. At siya mahawak sa bata. At yan ang sinasabi natin, saved by grace, devoted to good work. Hindi mo na lang yung mga senior citizen, bata. Kasi tumataas nito dito siya. Lahat sila dyan nagsisigaw kasi almost 200 na yun na ano eh. Patay lahat yun. Mga bahay, tinanong na. Hindi sila nakapunta pa doon sa Islam. Ano makapunta? At meron siya nakaisip, punta ko, magtatago lang sa bahay. Galing ko yung boat ko, punta ko sila. At isa-isa dyan hinakot ko. Napansin ni Mayor, si Mayor, yung klase kong bata, di ba? Mamamatay siya, bibigay mo pa sa limang katao. Hindi mo ba tayo? Kaya ba natin yun? Hindi nyo masasagot kayo yan. Sa tamang panahon, kung saan tayo bibigyan ng pagkakataon ng Panginoon, i-apply natin ang paggawa ng mabuti. Amin ba? Yes. Then, sabi ito, handa ang Panginoong Jesus. Iligtas ka. Sabi nyo ngayon? Handa ang Panginoong Jesus. Iligtas ka. Tama ho? Guro, matindi yung dalangin 50 katao doon. Di ba? Doon wala bang magliligtas sa amin kasi isolated na sila, puro bahay. Kaya si Joy Boy, lumaga. Kukunin mo lang ito, tataas na yun ba? Diba? Yan. Okay. Then, ito, last natin na pag-usapan. Ito, note ko lang ito mabuti. Basahin natin malakas, Titus 3:7, last verse. That being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope. Okay, thank you. Define natin yan. Ito. Next. Ito tayo. Next. Ito, define lang natin. Ano ba yung grace? 1 Peter 4:10. Justified by grace. Basahin natin. Sorry, right. Justified by grace means that individuals are made right with God through His undeserved favor and kindness. Ginawa kang ligtas, ginawa kang malinis, matuwid, at hindi mo ito deserve dahil puro kabanbalan ang ginagawa mo sa mundo. Kaya nung dumating na ang awa ng Diyos sa'yo,
pinaunawa sa iyo, si Jesus ang aking rescuer. Amen. Palakpakan natin. Yes. Ano sabi dun sa comment? This concept emphasizes that justification is a gift. Tama? Yung justification is a gift. 1, 2, 3. Justification is a gift from God. Granted through faith, ibibigay sa pananampalataya. And is central to many Christian beliefs, particularly sa Lutheran theology, which teaches that we are justified by grace alone. Kaya dito naghiwalay yung Katoliko, Orthodox, at nagkaroon ng Lutheran Church. Dahil pinipilit ng mga Katoliko, ang kaligtasan ay sa magitan ng mga mabubuting gawa, salvation by works. O alam ngayon, si Martin Luther, no! Hindi by good works, hindi by intelligence, na kapag ikaw nagbigay sa patay, nagsimba, nagkaposisyon, ay dala-dala mo na ang kaligtasan. No! Salvation by grace tayo. Tama? Mauuna muna ang pagtawag ni Jesus bago lalabas ang kabutihan sa ating mga puso. Amen ba? Ulit yung sinabi ko, mauuna muna ang pagtawag ni Jesus bago ang mabubuting kabutihan na lalabas sa atin. Tama? Hindi baliktad. Mauunang gumawa ka ng mabuti at isusumbat ko sa Panginoon, iligtas mo ako. Dahil ang dami ko lang dinasal. Ha? Ang dami ko lang kandilang naubos, sa pagitan naubos. Hindi ka noon. Manunumbat ka sa Panginoon. By grace, by mercy, kinalabit ka ng Diyos. Mahal ko to, naghihirap na to sa kakadasal. Pero sincere naman ang puso niya. Tawagin ko to para galing ko rin sa buhay na walang hanggan. Kalapkan natin ang Panginoon, ba? Essentially, it highlights the idea. Ito rin conclusion natin. That salvation is not earned, but is a result of God's loving initiative towards humanity. Tama ba yun? Na ang kabuuan itong pinag-uusapan natin, saved by grace, devoted to do good works. Ay ang sinasabi niya dito, hindi ito sa idea na dahil ikaw ay mabait, ha? Marami kang tinulungan, marami kang dasal na ginawa sa Diyos, ay ma-earn mo na ang salvation. No! Sabi niya, ito ay God's loving initiative to humanity. Isara natin to sa pagbaybay ng John 3:16. 1, 2, 3. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Whomsoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Tama? Ang Diyos ang naunang umibig sa akin, ibinigay ang bugtong na anak. Tama? Hindi gumawa ka ng mabuti at iibigin ka ng Diyos. Walang ganoon. Nauna pag-ibig ng Diyos. Tama? At ang pag-ibig ng Diyos, ito ngayon ang ating sinusubayan. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan pag nanampalataya ka kay Jesus. Hindi niya binokus to sa mga religion, sa mga ministro, sa mga pari, sa mga pastor. Pinokus niya ang salvation by believing, by faith in Christ alone. You will receive salvation by grace. Amen? Amen ba? So doon natin ipofocus ito. Kasi nagkakawindan-windan na salvation dito sa mundo ito eh. Tama? Kaya dinadala lang natin kayo sa talata na binabanggit na ang kaligtasan ay sa awa at sa kagandang loob ng Diyos. Tama? Ang tawag niya dyan ay God's loving initiative towards humanity. Everybody say, God's loving initiative towards humanity. Okay? Hanapin niyo yung hope sa gitna ng pagkakwa. Matatagpo ang pulang. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. Ang sabi nito, yan na. Next verse na lang. Kapakita ko na lang itong picture. Yan. Nakita niyo na naman ako. May sa dagat. We are heirs of hope. Hope of glory. And eternal life. Kaya natin lakas po. Kaya ba natin lakas po? Sabi nila mga personal, I am heirs of hope. Hope of glory. And
eternal life. Amen? Amen. Ako ay tagapagmana ng pag-asa. Pag-asa ng kalawalatian, pag-asa ng buhay na walang hanggan. Ayan, nakikita niyo na ako yan. Yan. Maraming salamat. Nakatagal na ako. Okay. Maraming salamat. Yan. Okay, maraming salamat. Manalangin tayo na matagpuan natin ang awa tuloy-tuloy sa ating pamilya, sa ating kapitbahay, sa ating barangay, komunidad, sa ating bansa. Ipaunawa natin sa Diyos na tayo lahat ay maghahanap na marami pang maliligtas sa panahon natin ngayon. Panginoon, hinahangad po namin maraming makarinig ng talata ito at maraming makaintindi na ang kabutihan mo, ang awa mo sa amin, ang magandang loob mo sa amin, nagbigay sa amin ng matinding kaligtasan. Kaya kami magkakaroon ng malawak na pag-asa dahil tiniyak mo ang aming kaligtasan ay matatamo kapag kami ay sumunod sa iyong salita at kay Kristo na yun. Paspasan mo pa ang mga anak mo narito, kaya mo magsama-sama kami sa pagdiriwang ng araw nito. Sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, at ng Espiritu Santo, nagpupuri kami